Si Antonio Trillanes po, mga babayan, may pinost sa kanyang social media. Ayan o. Ito yung kanyang post, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Yan. 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 Ha? Kita nyo? Sinasabi niya dito, mga babayan, sa post ni Antonio Trillanes. Kasi 'di ba, kahapon po, mga babayan, binabalita ng mga DDS. Si Digong nakalaya na, yes. Tapos nag-vlog yung nakita ko, 2 vlogger o 3. Nag-vlog po sila, mga kababayan. Sinasabi nila doon na yes, sa wakas nakalaya na rin si Tatay Diggs. Yung mga rider community naghahanda na para salubungin, magbigay pugay sa ating Tatay Digong. Yan yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers, no? Alright? Tapos, mga babayan, hindi, nakita ko, ang dami kong nakita eh. Hinahanap ko sa mga balita. Wala akong nakikita sa mga balita. So, lumalabas na fake news, mga babayan. At hindi nga nagkamali, fake news nga. Dahil, si Banat Bay ay nag-vlog, mga kababayan. Ang sinasabi, mga kababayan, ni Banat Bay, na sa mga kasamahan natin dyan, na mga DDS, baka kung po pwede, wag na kayong magpost ng kasinungalingan. Kasi, naano tayo eh. Nababagsakan tayo na fake news. Fake news naman talaga kayo. Hindi, yung mga DDS fake news po talaga. Kasi, hindi naman talaga nakalaya si Digong. Nasa loob. Diba? Bago natin puntahan si Antonio Trillanes, mababayan, tingnan nyo. Isa sa mga nagsabi, DDS na mismo to, na nagsasabi, na wag kayong gumawa ng fake news kasi si Digong ay nasa loob pa. Mismo si Banat Bay. Tingnan natin. Pasok. Kinews, mga kababayan, si PRRD daw natagpuan ang gold shoes sa kanyang kwarto. Okay. At ngayon naman, maayos na ang kalagayan after many tests na ginawa. Ako po, alam nyo, ito po ay nanggaling mismo kay BP Sara Duterte. Yan po ang kanyang bagong status ngayon. At sabi niya nga, sana itong ICC ay ini-informan lang sila. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam nyo, dapat talagang pagbigyan na po yung interim release niya ng PRRD. Hindi naman po siya flight risk. Ang tanda na po niya. Hindi na po yan lalayo, di ba? Kung sabihin niya lang sa dahil, walang problema. By the way, ayun mga nagpapakalat po na pinayagan na po yung interim release. Hindi po totoo yan. Fake news po yan. So, sana doon lang po tayo sa totoo dahil nagpapakalat po niya mga ganyan type page na mga trap. Yung mga dating hindi naman political na page na So, ibig sabihin, fake news si Badong Arateles, si Loyal Pabansa. Kasi sila, mga kababayan, yung mga nagsasabi kahapon na nakalaya na Di ba? So, ang binabanata mo dito, Banat Bay, yung mga kapwa mong DDS. Diba? Totoo naman talaga mga fake news kayo. Kasi sa totoo lang po, si PRRD po, mga babayan, ay hindi pa po nakakalaya at naroon po siya sa ICC, mga babayan, at hindi pa po pinagbibigyan ang kanyang interim release. Diba? Dahil dyan, nag-post si Antonio Trillanes. Anong sinasabi ng Antonio Trillanes dito, mga babayan, sa kanyang post? Relax lang. Relax lang po, sabi niya, nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Yan po, mga kababayan, ang banat ni Antonio Trillanes sa mga
DDS. Ayan po mga babayan ha. Nagpost si Trillanes, nasa ICC siya. Ayan yung kanyang caption. Relax lang. Relax lang daw. Oo nga. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news mga kababayan. Diba? Dahil sa post na to, ay sumagot itong si Paulo Duterte. Dito na tayo kay Paulo Duterte. Binanata ni Paulo Duterte si Antonio Trillanes. Alright? Ang sinasabi dito ni Paulo Duterte, mga kababayan, no? Si Trillanes pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD? May question mark. Alright? Ayan. Kita nyo? Ayan o. Yan po mga babayan ng bagong banat ni Paulo Duterte. Mahabang pagkakasabi niya dito. Basahin ko. Pumalag si welfare check. Pumalag si welfare check. Ang labo naman. Pumalag sa welfare check. Ayan. Sabi niya dito mga babayan, no? Binati ko sa tinawag na Trillanes si Davao ni Davao City Representative Paulo Duterte ang umano'y pinadala ng gobyerno para mag-welfare check kay dating Pres Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Paulo Duterte, paano ka naman nakakatiyak na si Trillanes nga ang pinadala ng gobyerno? Yari. Huli ka. Diba? Paano? Nagpicture lang yung mama sa Netherlands. Inakusahan mo na agad ng si Trillanes ang pinadala ng gobyerno? Diba? Malay ba natin kung si Antonio Trillanes ay may ginawa lang sa loob ng sa Netherlands dahil nandoon yung mga complainant laban dito kay former President Duterte. Di ba? Tuloy natin. Walang direktang pinangalanan ng mambabatas kung sino ang tinutukoy niya. Pero sinabi yan ni Representative Pulong kasunod ng pagbahagi ng larawan ni dating Senador Antonio Trillanes IV habang nasa labas ng ICC detention facility nitong Sabado, September 27. Una naman ng sinabi ng DFA na mga kinatawan ng Philippine Embassy ang bumisita noon sa dating Pangulo. Di ba? Malinaw mga kababayan na ang bumisita sa dating Pangulo ay mga kinatawan ng DFA. Department Foreign Affairs. Ayan buti na alaala ko. Diba? Hindi kasama si Antonio Trillanes, Paulo Duterte. Masyado ka na ng mga bintangero. Yan ang napapala kapag maraming problema kinakaharap. 51 billion, pala absent sa Congress. Diba? Daming problema sa katawan. Lagi na sa bar. Ang daming mga problema. Kaya kung ano-ano pumapasok sa isip mo, nakita mo lang si Antonio Trillanes nagpicture sa labas ng ICC. Akala mo, siya na yung kasama doon sa DFA. Kailan pa ba itinalaga si Antonio Trillanes ng
Marcos. Diba hindi pa? Itatalaga pa lang next year. Diba? Hindi pa yata siya pwede eh. Diba? Sus. Antonio Paulo Duterte, masyado kang bintengero. Kabado ka lang. Kinakabahan ka lang. Baka hindi makalaya si PRRD. Huwag ka mag-alala yung kaba mo. Totoo yan. Hindi talaga makakalaya yan. Kaya huwag ka nang feeling makakalaya siya. Alright? Yan ang ating update mga kababayan ha. Salamat sa inyong pagsuporta palagi mga kababayan. Salamat sa pag-subscribe, share, and like sa ating video. See you next vlog natin. Mabuhay po kayo. God bless.